Taong 1172 AD, sinulat sa kasaysayan ng China, inaatake sila ng mga maiitim na kalalakihan at ang buong katawan ay punong-puno ng tato kasama ang kanilang mukha. Malalakas ang mga ito at mabibilis, may mga sandatang espada at mga sibat. Ang kanilang sibat ay may mahahabang tali na kapag ito'y kanilang hinihagis, ay kanila itong hihilahin para makabalik sa kanila ang kanilang sibat. Umaatake ang mga taong punong-puno ng tato sa kanilang katawan na ang tanging pakay ay bakal lamang. Ninanakaw nila ang lahat ng kanilang makitang bakal sa dalampasigan ng Fujian. Ultimo kutsara ay kanilang kinukuha. At ang mga sundalong Chino na nakasakay sa kabayo na may dalang espada, pana at sibat ay kanila itong sinasalubong. Animoy hindi natatakot sa kamatayan. Sinasalubong nila ang mga sundalong Chino na nakakabayo dahil sa nakikita nilang bakal sa mga ito. Walang takot nila itong aatakihin at haharabasin para lamang makuha ang mga bakal na dala nito. Pag nakuha nila ang kanilang pakay, saka ito babalik sa kanilang mga bangka at mabilis na aalis. Kaya hirap ang mga Chino na hulihin ang mga ito. Nagpatuloy ang pag-atake sa baybayin ng China sa magkakahiwalay na taon. Madalas ay alanganing panahon at alanganing oras nila isnasagawa ang pag-atake. Sino nga ba ang tinutukoy ng mga manunulat na China na nagpapasakit sa kanilang ulo at umubos ng maraming bilang sa kanilang hanay? Alamin natin yan. Bago bigyang pangalan ng Espanya ang ating bansa na Pilipinas, ay tinatawag na Maharlika ito. At meron ding tinatawag ang mga Kastila na La Isla de los Pintados o sa Tagalog, ito ay isla ng mga nakatato. Isa ito sa ebidensya na ang mga sumasalakay sa baybayin ng China ay ang mga Pintados. Ang mga Pintados na ito ay namumuhay sa parting Visayas at Mindanao. Sila yung tinutukoy ng China. Sa katunayan, sa bagong tuklas sa ating kasaysayan, natagpuan sa butuan ng isang sa mga bangka na ginagamit nila sa pagsalakay. Tinatayang may edad ito na 800 taon at may haba na 25 metro. Ang mga tato sa kanilang katawan ay nagsisimbolo ng estado sa kanilang buhay. Nagsisimbolo sa pagiging matapang, pagiging mandirigma. Mas maraming tato, mas maraming napaslang at nasabakang digmaan. Ang mga Pintados ay mahuhusay makipagdigmaan sa dagat. At kung sila ay makakababa sa baybaying dagat, ay talagang mahihirapan kung sino man ang pipigil sa kanila dahil sa pagiging bihasa sa pakikipagdigmaan. Ang kanilang mga nakukuwang bakal sa lugar na kanilang inaatake ay siya nilang ginagawang sandata, ginagawang espada, bala ng pana, sibat, maski sa kanilang pananggalang. Sinasabi noong panahong 11 hanggang 12 AD, ang China ay sagana sa bakal. Kaya naman ang China ang paborito nilang atakihin. Kung ating ikukumpara, sila ay katulad ng mga Vikings. Ang pagkakaiba nga lang ng mga Vikings ay ginto ang pakay sa tuwing sila ay atake. Samantalang ang mga Pintados ay mas pinahalagahan ang bakal kumpara sa ginto. Isa itong indikasyon na totoong mayaman ng Pilipinas sa ginto. Napaisip ako habang ginagawa ang video na ito. Kung ang Vikings at ang mga ninuno nating Pintados ay nagpang-abot noon, sino kaya ang mananalo? Tingin ko, mas makakalamang ang mga Pintados dahil sa paglalarawan ng kasaysayan, sila ay maliliit, maliliksi, walang takot at malalakas. Pag nakita nila ang mga Vikings, sigurado ako, sasalubungin nila ito at aatakihin para kunin ang kanilang mga bakal. Kayo mga kasalaysay, ano ang masasabi nyo? Comment nyo naman para mapag-usapan natin. Kung nagustuhan nyo ang ating video, mag-follow na po kayo dahil araw-araw ako nag-upload ng ganitong klaseng video. Ako si Chance at ako ang magsasakang mananalaysay.